Hello mga kateknik, magandang hapon po sa inyo. Ah, Narito po akong muli dito po sa aking munting shop, munting gawaan. At papatuloy po tayo sa pagbigay ng kunting kaalaman sa atin pong mga viewers at sa mga nais pong matuto ng kunti tungkol sa mga bagay na halimbawa sa mga kuryente, appliances at sa mga iba't ibang bagay na common sa ating bahay at sa mga sabihin natin mga reparasyon o repair. Ngayon mga ka-teknik, meron lang po akong kunting ibahagi sa inyo. Ipakilala ko, ipakita ko muna sa inyo yung mga gamit, kung saan ito ginagamit. Kasi nung nakaraang video, tinuro ko sa inyo kung paano tanggalin yung heater ng thermo. Ito nga po yun. So, ito nga po yung heater niya. Hindi ko pa, sa ngayon hindi ko pa sinatanggal. Ayan po siya. Bali kinain nga po siya ng kal. Ayan. So ngayon nga po, meron na akong ipapakita sa inyo kung saan ito ginagamit. Tulad po halimbawa nito. Ito po ay ventilador. Ginagamit po ito sa mga refrigeration, refrigerator na Nupros. Ito siya. Ang purpose po nito, ito ang nag-distribute ng lamig doon sa chiller. Ito ay nakakabit siya doon sa freezer. Tapos i-distribute niya yung hangin papunta doon sa loob ng chiller. Di ba po nakikita niyo yung mga two doors na mga ref? Meron minsan sa taas niya banda nandoon yung freezer. Sa baba naman andoon yung chiller niya. Meron naman vice versa na sa baba yung freezer, sa taas naman parte yung chiller niya. So mula dun sa ibaba, dun sa freezer, ito ang ventilador na ito siya ang nagdi-distribute ng hangin para dalhin niya doon sa chiller, doon sa chiller para magkaroon siya ng lamig at ma-conserve niya yung mga nakalagay doon sa loob ng chiller. Halimbawa, pagkain, soup drinks, mga vegetable, halimbawa, yun, ma-conserve niya yung lamig. So mula dun sa freezer, i-distribute niya yung hangin dun sa chiller. Ganun po ang purpose nito. Ito naman pong ito nga po yung dati, yung sinabi ko dun sa nakaraang kong video. Ito naman po, ito yung water pump ng washing machine. Ayan, ito po yung water pump ng washing machine. So kung ninyo pong makita, may dalawang inlet dito. Ayan, isa. Ito yung isa. Tapos dito, ayan yun. Ayan, may bukasan po siya. Ito po ay makikita mo ito sa washing machine. Dun sa may pinakailalim, may bilog siya, may takip. Pag binuksan mo po yun, ito siya makikita mo. Ito. So, karamihan, ang problema pag halimbawa sa mga washing machine, halimbawa, ayaw niya spin, ayaw magsintipugal. Ang nangyayari kasi, ang tubig, ibig sabihin, hindi niya naibubumba, hindi niya nilalabas. So, ang nangyayari minsan, nagka-clog dito. Ito yung, nakita niyo po yun yan, nakita niyo sa loob niya. Ito po. Yan. Ito yung pinaka-fan niya. Yan. Impeller po yan. Yan po ang umiikot para ibubuga niya yung tubig mula dun sa loob
tambor niya. Ito siya. Ngayon, pag minsan po nangyayari, pag nag-plug po yan, dahil minsan may mga points, minsan may mga hairpin, nag-plug po yan, hindi siya iikot. Kaya ang nangyayari po, hindi makalabas yung tubig. Andun na siya sa loob ng tambor. Ngayon po, pag halimbawa, hindi siya makalabas ng tubig, hindi po mag-spin yun. Kahit ano po inyong gawin, hindi po siya mag-i-spin. Kaya ito, ang nangyayari dito minsan, ito, pag tumawag ka ng technician, ito yung ginagawa na nililinis. Nililinis po ito. Minsan naman, ang nangyayari, dito ang plug o dito rin. Kasi ito, dito po yun ang galing doon sa tambor sa loob ng washing machine. Dito niya papasok yung tubig, dito niya ilalabas. Yan, dito niya ilalabas. So ito, ang voltahe nito ay 230 to 440 volts, 50 Hz. Ito po ay 50 Hz, 0.2 amperes, 40 watts. Pag sinabi pong 50 Hz, mga kateknik, guys, pag sinabi pong 50 Hz, ito po ay hindi pwede sa Pilipinas. Dahil po sa Pilipinas ay 60 Hz lang. Ito po ay 50 Hz. Pang Spain lang. Pero pag halimbawa po may nakalagay dyan 50 to 60 Hz, ito ay po pwede sa Pilipinas. Kaya kung halimbawa, bigyan ko kayo ng clue. Kung kayo po ay nagbabalak halimbawa, nagbibili ng washing machine dito sa Spain, dito sa Barcelona, at ipapackage nyo sa Pilipinas, tingnan po ninyo muna yung data, etiketa niya. Tingnan ninyo kung nakalagay dun sa etiketa niya 50 to 60 Hz. Kasi kung 50 Hz lang po, iuwi nyo sa Pilipinas, bali wala yan, masusunog po yung motor. Ito po. Ito. Saka yung motor niya mismo ng washing machine, masisira po yun. Masusunog po yun kasi kulang nga 50 Hz lang siya. So sa Pilipinas, sa atin ay 60 Hz. 10 Hz po ang diferensya. Malaking bagay po yun. Ano po? Yan po. Pag naglinis po kayo, bubuksan lang ito. Yan. Dukutin nyo dito. Kung minsan may hairpin dyan o may mga coins dyan na nakaharang, kaya nagbo-block siya, hindi makalabas ang tubig. Okay? Ngayon po, kung hindi pa rin siya halimbawa, ganun pa rin, tumawag na po kayo ng technician. Pwede nyo po akong tawagin at pwede ko kayong servisan sa murang halaga lang po. Ngayon, kung may mga katanungan po kayo sa akin, mag-comment lang po kayo, tanong kayo, libre pong tanong, wala pong bayad. Tanong po kayo, sasagutin ko kayo, at kung ano pong may tutulong ko sa inyo, may isi-share ko sa inyo. Okay po? Ang sunod po, ito, pinakita ko na po ito dun sa nakaraang video. Ito po ay electrovalvula. Valve po ito ng washing machine para magkarga ng tubig. Ayan. Yan po. So dito po yung halimbawa, dito yung entrada ng tubig, dito yung salida. Dito siya maglalabas. Papunta dun sa loob. Ito. Importante din po ito. Kaya minsan, pag halimbawa ang washing machine ninyo, ayaw pumasok ang tubig, ayaw magkarga, malamang po sira isa nito. Sira yung, kasi mayroon ng washing machine na isa lang yung ang kwan niya, isa lang yung electrovalvula, isa lang yung windings niya, isang coil. Pero ito dalawa ito dahil ito kasi sa karga ng tubig, saka doon sa pagbanlaw, doon sa suavizante tawag doon. Dito dalawa yan, dalawa. Okay, so pag halimbawa hindi nagkarga ang tubig,
dun sa washing machine mo, pwede na ang cause niya ay sira yung electrovalvula. Kaya pag hindi nyo ba kaya, tumawag na kayo ng technician para ma-check yung washing machine ninyo. Okay po. Ang sunod po ay ipapakita ko naman sa inyo uli. Balik po tayo dun sa refrigeration, dun po sa valve, sa ano kanina, dun po sa fan motor na pinakita ko dun sa ito sa no-frost na mga refrigerator. Ito naman po, nakita po nyo ito. Yan. Ito po yung timer naman. So, nung may mga no-frost ngayon na gumagamit pa nito. Ito ang timer. Sira ka lang siya. Ito yung timer. Kasi nung nasa Saudi pa po ako, madalas ito po yung ginagamit namin sa Saudi. Timer ng no-frost. Dito kasi yung purpose niya nito, may time siya na mag-defrost, may time naman siya na mag-frost. Halimbawa, sabihin natin mag 8 hours siya, halimbawa 8 hours siya mag-freezing siya o mag-chilled siya, no? Ipi-freezing niya ng halimbawa, sabihin natin 8 hours. Pagdating po ng 8 hours, may 30 minutes siya na tutunawin niya yung yellow doon sa evaporator. Tutunawin niya yung yellow doon para hindi po mag-akumular yung yellow doon sa evaporator. Kasi po pag halimbawa maraming yellow, wala pong heater, wala pong timer, ang nangyayari po, nagbablock yung pagpuno ng yellow yung evaporator mo, magbablock po yun. Hindi na ngayon papasok yung hangin doon sa chiller mo. Ang mangyayari, pati ventilador mo, magbo-block yan na rin yun. Kaya nagkakaroon ng heater doon sa loob ng evaporator, nakaikot lang yun doon, ito ang nagko-control. 8 hours siyang, halimbawa, 8 hours siyang magtatrabaho ng cold, lalamig, 30 minutes siya mag-heater. Yan. 30 minutes yan, tutunawin yung yellow doon sa evaporator para hindi siya mag-block, hindi mag-akumular. Okay po. Timer po ito. Timer. Ngayon, ito nga po, ito pinakita ko rin sa inyo nung nakaraan. Ito yung thermostat. Pero hindi po ito ginagamit doon sa mga no-frost refrigerator. Hindi po ito ginagamit. Ano po pala, sa panahon po ngayon, ito, bibihira na po ito gamitin. Dahil karamihan po ngayon electronic board na. Naka-electronic na siya. Digital. Hindi na masyado ginagamit ito. Pero maganda po ito. Kung ito po sana hindi nila inano. Yung iba kasi, klaro, habang umunlad ang mundo, nagbabago, puro electronics na. Pagdating ng araw, baka computerized na rin yan. Pero na nga siguro. Ito. So ito naman ngayon, ito, hindi po ito ginagamit sa no-frost o sa refrigerator. Ito po ay ginagamit lang ito sa mga, halimbawa, hosteleria, sa mga restaurant. Yung tawag dito, yung chiller na nilalagyan ng mga soft drinks, serbesa, ito ang karamihan na ginagamit doon. Ang setting lang noon ay 2 degrees centigrade lang. Hanggang 2, 3, 4. Ganun lang siya. Digital po ito. Kaya po ito nirekomenda ko minsan sa mga customer ko kasi yung manual tulad dati yung pinakita ko sa inyo. Ito po. Ito. Manual thermostat po ito. Mas maganda po ito. Accurate po ito kasi makikita mo yung numbers niya.
makikita mo yung temperature niya kung tumaas o bumaba, kung mamamatay siya o hindi. Ito siya. Ito naman po ay mayroon po itong sonda, yung pinaka tawag doon, sensor niya. Hanapin ko natin. Ito po yung sensor niya. Ito po ang sensor niya. Ito. Dali, pakita. Ayan po. Ayan ang sensor niya. So mahaba po ito na kable. Ayan. Nakakabit po dito yan. At ito sa loob. Ito ng evaporator nakalagay. Para siya magkokontrol ng lamig. Imando niya rito para mamatay. See? For the future po, tuturo ko sa inyo kung paano mag-connectar nito. Ayan ang connection niya. Ayan ang connection niya. Ang marka po ito ay Ako. Ayan. Okay? Ito po yun. Ito po yung sunda niya. Sunda sa Castellano kasi dito ako sa Spain eh. Tawag naman sa ano ay sensor. Ito yung sensor niya. Dito naman sa Kwan, ang pagkakaiba naman ito sa thermostat na manual, ang sensor naman ito. Ayan. Ayan ang sensor niya. Ayan. Ito yung pinapasok to sa loob ng evaporator din. Ayan. Okay. So, meron naman ako isang ipakita. Yung sabi ko nga po yung ventilador, ito po yung fan. Ito po yung fan ginagamit. Ito po ay makikita mo rito sa mga chiller na mga chiller, bottled chiller, yung mga lagyan ng serbesa na 4 ang pinto. Ginagamit ito. Ito yung nakalagay doon sa likod ng kompresor. At ito siya, para ang nangyayari itong cooling system ng kompresor para hindi naman siya mag-overheat. Bali, tawag dito, hinihigop niya yung init doon sa sa condensing unit. Ibubuga naman niya doon sa kompresor. Ganun po ang nangyayari. Para binibigyan niya ng lamig yung kompresor para hindi siya mag-overheat kasi mainit po yung kompresor. Yan. Ito po siya. Karamihan po nakalagay ito doon sa in between ng condensing unit ng chiller saka ng kompresor. Ito po. Ngayon, ito naman po, pakita ko sa inyo. Ito, thermostat din po ito. Pero baka sabihin ninyo anong klaseng thermostat po ito. Ayan. Thermostat po yan. Thermostat po yan. Ito naman, ang thermostat na ito ay ginagamit ito sa electric fryer. Ang tawag dito ay Bredura. Ayan. Ito yung sensor niya. Ayan. Ito siya. Pag halimbawa, ito po ay ang init nito nasa 280 degrees centigrade. Pag inabot niya po yun, mag-shut off ito. Tapos pag bumaba po siya halimbawa ng 20 degrees centigrade, mag-on siya uli. Thermostat po ito ng mga fryer sa restaurant. Ito. Ngayon po, ito naman, sira nga lang po ito eh. Yan. Ito po ay fan motor din ito. Ito po ginagamit naman din sa chiller na tulad halimbawa ng chiller din na pinaglagyan ng mga soft drinks halimbawa, mga serbesa, o pwede rin sa mga vegetable, mga karne. Ito ang nagdi-distribute ng hangin na malapit din siya sa evaporator. Ito nakalagay.
Pag umandar ito, ibubuga niya yun doon sa may duct yung hangin, mag-circulate na sa doon sa loob ng chiller para ma-preserve niya ang lamig at ma-preserve niya yung mga gamit na hindi masisira. Ito po yun. Sira po ito. Next video po natin, ipapakita ko sa inyo kung paano po ito i-repair. Ito. Ngayon, kung halimbawa kayo na dito sa Barcelona, kung meron kayong gustong ipagawa, kontakin nyo lang po ako. Ang number ko ay 637-521-250 o sa aking Facebook page. Pumasok po kayo dyan, Victor Obras y Mantenimiento. At pwede ko po kayo i-maintenance at pwede ko po kayo matutulungan. Sa mga Pilipino naman, hindi naman ako masyado mataas magsingil. Hindi ako tulad sa mga Espanyol, mga Spanish, na sila ay nagkukubrar ng displasamento. Ako po, hindi po ako nagkukubrar ng displasamento. Pag nag-check po ako halimbawa at hindi ko siya magawa, depende sa inyo kung ipapagawa ninyo o hindi. Kung hindi nyo ipapagawa, okay lang. Hindi po akong naniningil ng displasamento. Kaya kung halimbawa kayo kung gusto ipagawa sa akin, kontakin nyo lang ako. At kung hindi po ako busy, pwede ko po kayo matutulungan. Okay po. Sige po, ito muna po dito po muna ang video ko. Kung pwede po sana makikiusap ako sa inyo, i-like niyo po sana ang mga video ko, tapos subscribe naman kayo sa aking YouTube channel, Technique Vic, para matulungan po naman ninyo ako. At kayo din po ay matutulungan ko sa maliit na bagay. Magtutulungan po tayo, kapwa po Pilipino. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Bye bye, God bless po, good night.